250 milyong tao ang naninirahan sa isang bansang may sandatang nuklear, kung saan ang militar ay nagsagawa ng 4 na kudeta at kung saan ang gobyerno ay nagbabago ng parang guwantes. Ang Pakistan ay may 170 nuclear warhead, bawat isa ay 10 beses na mas malakas kaysa sa bombang ibinagsak sa Hiroshima, at ito lamang ang Islamikong kapangyarihang nuklear sa mundo. Ang mga warhead na ito ay nakaimbak sa isang bansa kung saan kontrolado ng mga grupong terorista ang kalahati ng teritoryo, at ang korupsyon ay laganap kaya't ang mga general ng hukbo ay nagbebenta ng mga lihim sa kanilang mga kaaway. Ang mga paaralan at moske ay binobomba bawat taon, ang ekonomiya ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang populasyon ay mabilis na lumalaki kaya sa loob ng 20 taon ay malalampasan ng Pakistan ang Estados Unidos at magiging pangatlong bansang may pinakamataong populasyon sa planeta. Noong ika-14 ng Agosto taong 1947, hinati ng Britanya ang India sa dalawa ayon sa mga relihiyosong linya, at ang hiwa ay tumago sa buhay na laman. Tumakas ang mga Muslim patungo sa bagong Pakistan, na natili ang mga Hindu sa India, at sa loob ng ilang buwan, 20 milyong tao ang iniwan ng lahat at tumakas para sa kanilang buhay patawid sa bagong hangganan. Dumating ang mga tren sa mga istasyon na puno ng mga bangkay, sinunog ang buong nayon, ang mga naninirahan sa loob, ang mga kababaihan ay ginahasa at dinukot sa mga lansangan, ang mga bata ay pinatay sa harap ng kanilang mga magulang. Sa pagitan ng 2 at 3 milyong tao ang namatay sa loob ng 3 buwan, isa sa pinakamalaking massacre sa kasaysayan ng tao, at hanggang ngayon ay wala pang nananagot. Ang Pakistan ay isinilang sa isang karagatan ng dugo, at ang trauma na ito ay patuloy na humuhubog sa lahat ng nangyayari sa bansa makalipas ang 77 taon. Noong 1974, tinipon ng punong ministro ang mga nangungunang siyentipiko ng bansa at nagtakda ng isang layunin, ang lumikha ng isang bombang nuklear anuman ang halaga, upang tumugma sa mga kakayahan ng India. Binigkas niya ang isang parirala na naging maalamat: kakain tayo ng damo at mga dahon, magugutom tayo, ngunit gagawa tayo ng bomba dahil kung wala ito ay masisira tayo. Sa loob ng 24 na taon, ninakaw ng mga siyentipiko ang teknolohiya mula sa kanluran, bumili ng mga disenyo sa black market, at noong 1998, pinasabog ng Pakistan ang unang bombang nuklear nito bilang tugon sa mga pagsubok ng India. Ipinagdiwang ito ng buong mundo ng Islam bilang isang malaking tagumpay dahil sa unang pagkakataon, ang isang bansang Muslim ay nagtaglay ng mga sandatang nuklear at maaaring protektahan ng 1,2 bilyong mananampalataya sa buong planeta. Ngunit ang utak ng bomba kalaunan ay palihim na nagbenta ng teknolohiyang nuklear sa Hilagang Korea, Iran, at Libya sa halagang milyon-milyong dolyar hanggang sa siya ay madakip at mailagay sa ilalim ng house arrest. Ang Kashmir ay isang bulubunduking rehiyon na kasinlaki ng Great Britain na nahahati sa pagitan ng India at Pakistan sa loob ng 77 taon, at ang parehong bansa ay handang makipagdigma sa bawat pulgada nito. Dalawang napakalaking hukbo ang nakatayo sa hangganan, at ang mga sundalo ay nagbabaril gamit ang mga sniper rifle araw-araw, namamatay ang mga sibilyan, at ang mga pastol at bata ay pinasabog ng mga landmine. 4 na beses nang naglaban ng India at Pakistan para sa Kashmir. Ang pinakahuling tunggalian ay naganap noong 1999, noong ang parehong bansa ay mayroon ng mga sandatang nuklear at ang mundo ay nasa bingit ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ito lamang ang lugar sa mundo kung saan ang dalawang bansang may mga bombang nuklear ay nagtutulakan sa isa't isa araw-araw, at ang anumang provokasyon ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na reaksyon na haantong sa katapusan ng mundo. Inaangkin ng parehong bansa na hindi nila kailanman isusuko ang Kashmir, at bawat isa ay handang pindutin ang pulang buton upang maiwasan ang pagkatalo sa digmaang ito. Noong 1971, nawala sa Pakistan ang kalahati ng populasyon nito at ang silangang kalahati ng bansa sa loob ng 9 na buwan na naging malayang Bangladesh. Nais ng silangang Pakistan ang kalayaan at tumugon ng hukbo sa pamamagitan ng pagpatay ng lahi na pumatay ng hanggang 3 milyong tao, sadyang ginahasa ang mga kababaihan ng maramihan at sinunog ang buong lungsod. Dahil hindi na makayanan ng India ang mga kahihinatnan, nakialam at tinalo ang hukbong Pakistani sa loob ng 13 araw. 73,000 sundalo ang sumuko at nagmarcha sa isang nakakahiyang parada sa harap ng mga kamera sa buong mundo. Ito ang pinakakahiyahiyang pagkatalo sa kasaysayan ng Pakistan, na wala sa bansa ang mahigit kalahati ng teritoryo at populasyon nito, at ang pagmamalaki ng hukbo ay niyurakan sa putik. Mula sa araw na iyon, nanumpa ang militar na hindi na muling papayagan ang ganitong kahihiyan, at sa makatuwid ay kontrolado pa rin nila ang lahat ng kapangyarihan sa bansa at tumatangging ibigay ito sa mga sibilyan. Noong ika-2 ng Mayo taong 2011, sinalakay ng mga espesyal na puwersa ng Amerika ang isang mansyon sa isang lungsod sa Pakistan at binaril at napatay ang pinakahinahangad na terorista sa mundo, si Osama Bin Laden.
Nagtatago siya hindi sa isang kuweba sa bundok sa hangganan ng Afghanistan, gaya ng iniisip ng lahat, kundi sa isang 3 palapag na mansyon na 100 kilometro mula sa kabisera, literal na 5 minutong lakad mula sa pangunahing akademya militar ng Pakistan. Agad na nagtanong ang buong mundo ng isang tanong, paano mabubuhay ng maraming taon ang pinakamalaking kaaway ng Amerika sa isang matataas na pader na mansyon sa tabi ng isang base militar sa isang bansang tumatanggap ng bilyon-bilyong dolyar sa pondo laban sa terorismo. Sumumpa ang Pakistan na wala itong alam tungkol sa presensya ni Bin Laden, ngunit walang naniwala kahit isang salita tungkol dito dahil ang mga serbisyo ng panektik ng Pakistan ay naglilinang at sumusuporta sa mga terorista sa buong rehiyon sa loob ng mga dekada. Ang pagbubunyag na ito ay ganap na sumire sa kredibilidad ng Pakistan at nagpatunay sa mundo na ang bansa ay naglalaro ng dobleng laro na tumutulong sa mga terorista sa likod ng mga kaalyado nito. Ang Pakistan mismo ang lumikha ng kilusang Taliban noong mga unang taon ng dekada 1970 upang kontrolin ang kalapit na Afghanistan at mapanatili ang isang masunuryang papel na pamahalaan doon. Sinanay ng mga serbisyo ng panektik ang mga militante, binigyan sila ng pera at mga armas at nagbukas ng mga paaralang pangrelihiyon kung saan tinuruan ang mga bata ng jihad sa halip ng matematika na lahat ay pinondohan ng tulong ng Amerika. Ngunit pagkatapos ay tuluyang nawala sa kontrol ang Taliban, lumikha ng isang bersyon ng kilusang Pakistani at nagsimulang pasabugin ang mga paaralan, palengke, moske at mga base militar sa loob mismo ng Pakistan. Sa nakalipas na 20 taon, ang mga terorista ay nakapatay na ng mahigit 80,000 katao sa bansa, kabilang ang libu-libong bata, kababaihan at sundalo, at hindi pa rin sila mapigilan ng gobyerno. Ang pinakabaliw na bagay ay ang Pakistan ay sabay na nakikipaglaban sa mga terorista sa sarili nitong bansa, ngunit patuloy na kinukupkop at sinusuportahan ang Afghan Taliban dahil kailangan sila bilang isang kasangkapan para sa impluensya sa mga kapitbahay nito. Mahigit $60 bilyon ang namuhunan ng China sa Pakistan, nagtayo ng mga bagong daungan, kalsada, riles, at mga planta ng kuryente sa buong bansa bilang bahagi ng proyektong New Silk Road. Para sa mahihirap na Pakistan, ito ay tila isang pagsagip at tulong mula sa isang mabuting kaibigan, ngunit sa katotohanan, hinikayat ng China ang bansa sa isang klasikong bitag ng utang na walang takas. Hindi mabayaran ng Pakistan ang mga utang nito at ngayon ay isinusuko na ang kontrol sa infrastruktura nito sa China. Ang pinakamalaking daungan ng bansa ay inuupahan na sa mga Chino sa loob ng 40 taon. Ang kabuuang utang sa China ay lumampas na sa $30 bilyon at ang ekonomiya ay bumagsak ng husto kung kaya't ang Pakistan ay nabubuhay lamang sa mga pautang mula sa mga internasyonal na pondo at nanghihiram ng bagong pera upang mabayaran ang mga lumang utang. Ang implasyon ay tumaas sa 30%, mahigit kalahati ng populasyon ay nabubuhay sa wala pang $3 sa isang araw at ang mayayamang piling tao ay patuloy na nagnanakaw at naglilipat ng kapital sa labas ng bansa. Ang Pakistan ay kabilang sa nangungunang 10 bansa sa mundo na nanganganib na maubusan ng inuming tubig sa susunod na 10 taon at hindi ito pagmamalabis, ito ay isang katotohanan. Ang mga glacier sa hilagang kabundukan ay mas mabilis na natutunaw kaysa saan man sa planeta dahil sa global warming, ang mga ilog ay natutuyo bawat taon at ang tubig sa lupa ay binobomba palabas ng 10 beses na mas mabilis kaysa sa maaaring mapunan ito. Noong 2022, ang mapaminsalang pagbaha ay bumahos sa ikatlong bahagi ng bansa na nag-iwan ng 33 milyong tao na walang tirahan, pumatay ng 1,500 at nag-anod ng buong nayon. Sa kabila ng paggawa ng wala pang 1% ng mga emisyon ng carbon dioxide sa mundo, ang Pakistan ay nagdurusa sa mga epekto ng pagbabago ng klima ng higit pa kaysa sa halos anumang ibang bansa sa daigdig. Hinuhulaan ng mga siyentipiko na sa loob ng 20 taon, ang pinakamalalaking lungsod ng bansa ay ganap na mawawala ng inuming tubig at ang agrikultura na nagpapakain sa kalahati ng populasyon ay mawawala na lamang ng pag-iral. Sa Pakistan, ang mga kababaihan ay bumubuo sa kalahati ng 250 milyong tao, ngunit halos wala sila sa pampublikong buhay, hindi nakikita at nawala ng karapatan. 22% lamang ng mga kababaihan ang opisyal na may trabaho, isa sa pinakamababang bilang sa planeta, ang natitira ay nakakulong sa kanilang mga tahanan, hindi maaaring umalis ng walang pahintulot ng isang lalaki. 11 pagpatay para sa karangalan ang nangyayari araw-araw sa Pakistan, kung saan ang mga ama, kapatid na lalaki o asawa ay pumapatay ng mga kababaihan dahil sa umano'y pagsira sa pamilya gamit ang kanilang pag-uugali. Ang mga batang babae ay ikinakasal ng maramihan sa edad 13 o 14 sa mas matandang lalaki. Ang edukasyon ay itinuturing na hindi lamang hindi kinakailangan, kundi mapanganib din dahil ang isang matalinong babae ay isang banta sa patriarka. Nang magsalita ang mag-aaral na si Malala Yousafzai para sa karapatan ng mga batang babae sa edukasyon, sinundan ng Taliban ang kanyang school bus at binaril siya sa ulo. Mahimala siyang nakaligtas at nakatanggap ng Nobel Prize, ngunit natatakot pa rin bumalik sa kanyang tinubuang bayan.
Ang Pakistan ay isang bansang may ganap na sukdulan ng heograpiya, kung saan ang pinakamataas na bundok sa planeta ay katabi ng mga nakapapasong disyerto, kung saan ang mga glacier ay magkakasamang nabubuhay sa mga lugar kung saan namamatay ang mga tao dahil sa init. Sa Hilaga, 58,000 bundok ang tumataas, kabilang ang pangalawang pinakamataas na rurok sa daigdig, kung saan ang temperatura sa taglamig ay bumababa sa -60 degrees Celsius at ang hangin ay umiihip sa bilis na 200 kilometro bawat oras. At sa timog, ang malalawak na disyerto ay umaabot, kung saan sa tag-araw, ang thermometer ay tumataas sa 54 degrees Celsius sa lilim, natutunaw ang aspalto, ang mga ibon ay namamatay sa kalagitnaan ng paglipad, at daan-daan ang namamatay dahil sa heat stroke. Ang ilog Indes na may habang 3,000 kilometro ay dumadaloy sa bansa mula Hilaga hanggang Timog na nagbibigay ng buhay para sa 70% ng lahat ng agrikultura at kung wala ito ay hindi maaaring umiral ang Pakistan bilang isang estado. Ang problema ay ang India ay nagtatayo ng mas maraming dam sa agos ng tubig at maaaring teknikal na putulin ng tubig anumang oras na ginagawang isang walang buhay na disyerto ang Pakistan sa loob ng ilang buwan. 64% ng populasyon ng Pakistan ay wala pang 30 at ang karamihan sa 160 milyong kabataan nito ay walang trabaho, walang inaasahan at walang pag-asa para sa hinaharap. Bawat taon, 2 milyong bagong tao ang pumapasok sa merkado ng paggawa na naghahanap ng trabaho, ngunit ang ekonomiya ay lumilikha lamang ng mga trabaho para sa 500,000, ang natitira ay naiiwang walang pera at walang direksyon. Nakikita ng mga kabataan ang laganap na katiwalian ng mga piling tao, walang katapusang mga kudeta ng militar, panatismo sa relihiyon, at kahirapan sa kanilang paligid, at nagsisimula na silang humiling ng radikal na pagbabago sa pamamagitan ng mga protesta sa kalye at social media. Ang pangunahing problema ay sa loob ng 25 taon, ang populasyon ng Pakistan ay lalago sa 400 milyon at karamihan sa kanila ay magiging bata, edukado, galit, at humihingi ng hustisya ngayon. Kung hindi bibigyan ng Estado ang napakalaking hukbo ng kabataang ito ng mga trabaho, edukasyon, karapatan, at isang disenteng kinabukasan, ang pagsabog ng populasyon ay tiyak na mauuwi sa isang kaguluhan at revolusyon sa lipunan. Ang Pakistan ay sabay na sumasaklaw sa dalawang magkaibang panahon. Ito ay isa sa pinakamalaking pabrika ng tela sa mundo at isang mabilis na lumalagong sentro para sa pandaigdigang industriya ng IT. Ang bansa ay gumagawa ng damit para sa lahat ng pangunahing tatak sa mundo, mula sa budget hanggang sa luho, kung saan ang mga export ng tela ay bumubuo ng $16 na bilyong taon-taon at milyon-milyong tao ang nagtatrabaho sa mga makinang panahi. Gayunpaman, ang Pakistan ay kabilang sa nangungunang 10 bansa sa mundo para sa bilang ng mga freelancer, kung saan ang mga lokal na programmer ay kumikita ng remote work para sa mga pangunahing kumpanya sa Amerika at Europa na kumikita ng mas mataas na sweldo kaysa sa mga ministro ng gobyerno. Ang bansa ay may mahigit 125 milyong aktibong gumagamit ng internet at ang mga kabataan ay lumilikha ng mga tech startup at mga kumpanya ng IT ng maramihan sa kabila ng kaguluhan sa ekonomiya at kawalang tatag sa politika na nakapalibot dito. Ang matinding pagkakaibang ito sa pagitan ng Middle Ages at ng digital na hinaharap ay nagbibigay diin sa punto, ang Pakistan ay nagtataglay ng napakalaking potensyal para sa pag-unlad, ngunit ang isang tiwaling sistema ay pumipigil dito at pinipigilan itong umusbong. Ang pinakamasamang senaryo para sa buong planeta ay hindi man lang isang ganap na digmaang nuklear sa pagitan ng Pakistan at India, kundi ang pagkawala ng kontrol sa arsenal ng nuklear ng Pakistan. Kung ang mga radikal na grupong Islamista ay magpapatalsik sa gobyerno at aagawin ng kapangyarihan o magnakaw lamang ng kahit isang warhead mula sa arsenal, ang mga kahihinatnan para sa sangkatauhan ay magiging ganap na kapahapahamak. Iniimbak ng Pakistan ang mga sandatang nuklear nito sa 12 ng mga lihim na bunker sa ilalim ng lupa na nakakalat sa buong bansa, ngunit tanging ang mga pinakamataas na opisyal ng militar ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng mga pasilidad na ito. Patuloy na minomonitor ng Estados Unidos ang arsenal ng nuklear ng Pakistan sa pamamagitan ng mga satellite at ahente. Ilang beses nang nag-alok ng tulong ang mga Amerikano sa pagpapalakas ng mga depensa nito, ngunit palaging tumatanggi ang Pakistan dahil sa takot sa paniniktik at sabotahe. Sa isang bansang may laganap na korupsyon, kung saan ang militar ay nagbebenta ng mga lihim, kung saan ang mga terorista ay nagpasabog ng mga base, kung saan ang kawalang tatag ang pamantayan, ang mga sandatang nuklear ay nagiging isang ticking time bomb para sa buong mundo. Ang Pakistan ay kasalukuyang nakatayo sa isang makasaysayang sangandaan sa pagitan ng dalawang radikal na magkaibang kinabukasan, alinman sa bansa ay magsasagawa ng malalim na mga reforma at gagamitin ang potensyal ng mga batang populasyon nito o ito ay madulas sa kaguluhan, karahasan at pagkawatak-watak. Upang mabuhay at umunlad, agarang kailangang reformahin ng Pakistan ang militar nito at alisin ito sa pangunahing politika, labanan ng sistematikong korupsyon sa lahat ng antas at bigyan ang mga mamamayan nito ng disenteng edukasyon, disenteng trabaho at mga pangunahing karapatang pantao. Ang problema ay ang mga tiwaling piling tao ay talagang ayaw baguhin ang sistemang nagpapayaman sa kanila, ang militar ay ayaw ibigay ang kapangyarihan sa mga sibilyan at ang mga radikal na relihiyoso ay humaharang sa anumang mga reforma at modernisasyon ng lipunan.
Samantala, ang bansa ay mayroong lahat ng mga ari-arian na kailangan para sa tagumpay, isang makapangyarihang profesional na hukbo, mga sandatang nuclear, isang malaking batang populasyon, at isang estratehikong lokasyon sa pagitan ng India, China, Iran, at mahalagang ruta ng dagat. Kung gagawa ng tamang pagpili ang Pakistan at magpapatupad ng mga reforma sa mga darating na taon, maaari itong maging isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa rehiyon ng Asya. Gayunpaman, kung mapalampas nito ang pagkakataong ito ay magiging pinagmumulan ng banta at kawalang tatag para sa buong mundo. Ang Pakistan ay isang buhay na ensiklopedya ng mga paradox ng ika-21 siglo, isang nuclear superpower na hindi kayang magbigay sa mga mamamayan nito ng malinis na tubig, isang Islamikong republika na lumilikha at sumusuporta sa mga terorista, at isang opisyal na kaalyado ng Amerika na palihim na nakikipagkalakalan sa China. 250 milyong tao ang gumigising araw-araw sa isang bansang patuloy na nagbabalanse sa pagitan ng digital modernization at medievalism ng relihiyon, sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya at ganap na pagbagsak ng pananalapi. Ang susunod na 10 taon ay magiging mapagpasyahan at magtatakda ng huling kapalaran ng Pakistan. Alinman sa estado ay makakahanap ng landas patungo sa katatagan sa politika at paglago ng ekonomiya, o ito ay magiging isang bagong sentro ng mga internasyonal na tunggalian, digmaan, at mga sakuna ng humanitarian. Hindi maaaring balewalain ng buong mundo ang nangyayari sa Pakistan dahil ang mga kaganapan doon ay direktang nakakaapekto sa pandaigdigang seguridad, ekonomiya, daloy ng migrasyon, at ang geopolitical balance ng buong planeta. Ang isang nuclear arsenal sa isang hindi matatag na estado, internasyonal na terorismo, krisis sa klima, at pagsabog ng populasyon ay hindi na mga lokal na problema ng isang malayong bansa. Ang mga ito ay mga existential na hamon at banta sa kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang manatiling updated sa mga bagong episode. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.